Uwi na tayo. Kakain na bukas, trabaho na naman. So ito, solve na tayo at hindi natin naubos. Marami-rami. Pero nung dati, nung medyo bata-bata pa tayo, kaya kong ubusin yan. Isang kainan lang. It's a good day, everyone. Good evening sa inyong lahat. Tinatamad kasi tayo magluto, kaya bibili na tayo ng biryani ulit kasi yan yung meron dito, malapit. Yan o. Dito, Bob Dasman. So, bili na tayo ng naluto para sa ganong kain na lang gawin natin. Yan kasi pag tinatamad ako magluto, malimpit, yan ang meron dito na malapit. Kaya biryani tayo ulit dito. Samahan niyo ako. Yan o. Yan. Bob Dasman Restaurant. So, let's go. Bibili tayo sa loob ng biryani ulit. Chicken biryani. Dito tayo bibili. Para sa gano'n na kain na lang. Tinatamad kasi ako magluto eh. So, let's go. Pasok tayo sa loob. Okay na. Nakuha na natin. Uwi na tayo. Kakain na bukas. Trabaho na naman. Ito yung surroundings natin. Ito yung pinagbilan natin. Kabilang na ang accommodation. Kaya pagka tinatamad ako magluto talaga, baba lang. Ito yung accommodation. Doon ako sa may 10th floor. Yeah. 10th floor ako dyan. Okay, so let's go. Samahan nyo ako at bukbang. Kain na naman tayo. Biryani. Then, gusto ko sana magluto kanina, kaso tinatamad naman ako. At bukas, trabaho na naman. Talagang ganyan ang buhay. Umiikot dito. Buhay ko. Trabaho, bahay, tulog. Pag day off, laba. Tapos social media, gising, pasukan na naman. So let's go. Pasukan na naman bukas ulit. Tulog. Mga kababayan ko sa anumang panig ng mundo. Mga kababayan ko sa Pilipinas, isang maganda pagpalang araw sa inyo. Ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Hintayin na lang natin yung elevator. So, andito na tayo. Ganyan na talagang buhay. At dito naman ako nakatira. So, mamaya, kakain na naman mag-isa. Napakalungkot. Yan na. Road 20 tayo. So, halina kayo kakain na tayo. Ito na yung binili natin. Time check. Alas 8 na ng gabi. Para mamaya, konting social media. Ito yung gusto ko rin. Lutong. Okay. Tignan natin yung bili natin. So, minsan talagang tinatawag akong magluto. Malimit. At saka di ko naman nakakain ng one time ito. Yung natitira. Nabukasan. Ganun na lang talaga. Ganun. Natin. Ayun. Mainit pa. Ayos. Ano na natin ito? Para meron tayong ayos. So, meron ding salad. Yan na. Gulay. Spending the night in Dixon. 60-odd miles from a plant. May usok pa o may liit pa yung
panggabi natin. Yan. So, ayos. Hindi kata, samahan nyo na akong kumain. Ito naman sinasabi ko, ang lungkot kumain mag-isa. Sa kusina sana ako kakain, kaso nga lang, baka may magluto naman, siyempre, sa gabal. Dahil kanya-kanya naman kami dito. So, mas maganda na talaga. Dito na kumakain. Yung mga kasama ko, sa kwarto na rin sila kumakain. Ng ganyan buhay. Isip ng iba sa atin, forget nasa abroad, ang sarap-sarap ng buhay. Pero hindi po totoo yan. Hindi lahat, hindi lagi masarap ang kinakain ni OFW. Cup chicken. So, kamay na lang tayo para mas ma-enjoy natin. Kumusta naman ang buhay mga kababayan ko, mga ka-OFW, sa mampanig ng mundo, mga kababayan ko, mga ka-OFW na nandito sa gitnang silangan. Kumusta ang buhay nyo? Ito rin, may sabaw din. Oops. Tapos itong isa, ano ba ito? Sauce. May sauce din. Mukbang tayo. Kaso tayo nga lang, solo. Minsan napakalungkot. Kaso nga lang sa lagyan ng buhay, kailangan natin ng magsakripisyo para sa pamilya. Marami pang sakripisyo ang gagawin. Ang aking gagawin. Kabakailan lang, nag-turn 50 na ako. May matanda na rin. Napakahirap talaga ang mapalay sa pamilya, maging isang OFW. Kaya yung mga kababayan ko dyan na kasama nyo yung pamilya nyo, maswerte kayo. At saka, sa totoo lang, OFW napakasarap pakinggan at ang daming OFW na nasisira rin ang kanilang mga pamilya. Pa-comment below kung mali ako. Kapag ikaw ay nagbabalak mag-abroad, kailangan malakas ang iyong loob. Matibay ka. Dahil pag hindi, dalawa ang iyong papupuntahan. Kung pamilyado ka, masira o medyo gumanda ang iyong kinabukasan na yung pamilya. Dalawa lang yan ang option. Ito na sabi ko. Kung nagkamali man ako, disclaimer lang po. Pero marami. Yan ang totoo. So, paano? Kain tayo. Mukbang. Naman natin to, sabaw. Ano to, noodles na may food coloring siguro to. Tsaka may macaroni din. Minix, parang pinakasawaw na. Ayos din. So, mga kabayan, hali kayo at samahan niyo akong kumain. Mukbang tayo. Para sa ganun, makapagpahinga na rin. So, let's go. Hali kayo at samahan niyo akong kumain. Ito yung tinatawag na biryani. Ano to? Indian restaurant pala. Yung binilang ko dyan sa baba. So, let's go. Kain muna ako at mamaya magkwentuhan tayo ulit. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays
we carried it on. Cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to the final act. But I think it's understood. So ito, solve na tayo at di natin naubos. Marami-rami. Pero nung dati, nung medyo bata-bata pa tayo, kaya kong ubusin yan. Isang kainan lang. Pero ngayon, nagkakaedad na, minsan, binabawasan ko rin yung kanin. Kaso nga lang tulad ng sabi ko sa mga nakarang kong vlogs, pagod sa trabaho, kahit na ayaw ko kumain ng kanin sana sa gabi, kunti lang, nadadagdagan. Kasi kung minsan nagtinapay lang ako, dahil ngayon nagkakaedad na tayo, kaya kailangan din natin bawasan yung kanin. Kaso wala eh. Hindi tayo magagawa pag pagod na pagod tayo sa trabaho. So, paano? Tulad yung sabi ko kanina na buhay OFW, napakahirap. Ito yan, oh. Araw-araw na ganyan yung routine ng buhay ko dito. Magluto ako, kumain ako mag-isa, bumili ako ng pagkain sa labas, kakain ako sa mag-isa, minsan sa labas din ako kumakain. Pero siyempre, solo flight ka pa rin, kumain ka pa rin ng mag-isa. Napakahirap mapalayo sa pamilya. Yan ang katotohanan. Napakahirap buhay OFW. Ang lungkot, kailangan mo talaga magtiyaga. Yung sabi ko nga, kung ikaw ay nagbabalak, mag-abroad, kailangan matibay ang loob mo. Kung hindi, talo ka. Kung pamilyado ka, dalawa lang papatungan. Tulad sabi ko, masisira or gaganda. Ikinabukasan ng iyong pamilya. Totoo yan. Pa-comment below kung nagkamali ako sa sinabi ko. Disclaimer lang po. Pero sa totoo lang marami. Nasisira ang pamilya pag yung isang nanay o tatay, yung babae o lalaki ay nag-abroad, ang dami. So, paano? Maraming salamat sa iyong pagsama at tapos na tayong kumain. Bigyan natin to, konting social media, tulog na naman, bukas ay trabaho na naman. So again, ako pala si Ronnie. Kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Mga kabayan ko na OFW sa mampanig ng mundo, mga kababayan ko sa Pilipinas, mga mahal ko sa buhay, pamilya ko. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. So again, maraming salamat sa iyong pagsama. Goodbye, peace, and bye.